Mga kapatid, ating simulan ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Unang araw ng ating pasyam para sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng ating Poong Nazareno. Tayo ay lumalapit sa kanyang awa sapagkat si Jesus ang mukha ng dakilang pag-ibig at awa ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ating simulan ang pagdiriwang na ito sa paghingi sa Diyos ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong anak, binigyan mo ng saligan ang simula at hantungan ng aming pagsamba sa iyong kadakilaan. Pagkalooban mo kami ng pakikihati sa pamana ng iyong anak na kinasaligan ng aming kaligtasan, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw sa mga Antikristo. Kaya alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy pupurihin pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ito na po ang lahat.
naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, na nanirahan sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapin ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunog ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa pong malaking karangalan at kagalakan para sa akin ang maimbitihan para ho sa unang araw ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating patron, Nuestro Padre Jesus Nazareno. At samahan po kayo sa pagninilay sa atin pong tema sa taong pong ito. Tayo po ay magnilay sa tema ng mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Nais ko pong ating pagnilayan ang dalawang imahin, dalawang larawan. Una po, siyempre, ang larawan ng Poong Nazareno. Bitbit sa kanyang kanang balikat ang krus, nawaring magsisimula ng kanyang paglakad papuntang Kalbaryo, kung saan siya ay ipapako sa krus upang tayo po ay kanyang maligtas mula sa ating kasalanan. Ang pangalawa ho ay ang mukha ng Nazareno. Maganda pong ating titigan ng kanyang mukha, yung sakit na kanyang pinagdaraanan at yung laki ng pag-ibig na meron siya para sa ating lahat. Sa tingin ko ho, ito yung dalawang imahin na nagsasabi sa atin tungkol unang-una sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at pangalawa po, tungkol sa ibig sabihin ng pag-asa. Ngayon po bilang taong jubileo ng pag-asa, the Jubilee Year of Hope. Matatandaan po natin mga kapatid na ngayon po ay ikapitong araw ng 8 dakilang araw pagkatapos ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Kaya po ang pagbasa natin ay napakahalaga upang ating maunawaan ang ibig sabihin ng hiwagang ito. Sa gitna ng ating ebanghelyo, sabi na ni San Juan Evangelista na ang salita ay nagkatawang tao. The Word was made flesh. Ano pong ibig sabihin na nagsalita na nagkatawang tao? Ibig sabihin po ang Diyos na hindi nakikita noon ay makikita na ngayon. Sapagkat siya ay merong anyo. Sapagkat siya ay tao kagaya natin. Kapag atin pong titingnan ang imahe ng Poong Nazareno, bitbit ang krus sa kaniyang balikat, ibang klase po ang larawang pinapakita sa atin. Sapagkat dito po, mapapansin ba ninyo na si Kristo sumunod? He was obedient. Sabi nga ni San Pablo, even unto death, maging sa kanyang kamatayan. Death on a cross. Sa pagsunod niya po, bitbit niya ang instrumento ng kanyang kamatayan. At pumunta siya doon sa dako kung saan niya iaalay ang kanyang sariling buhay. Kadalasan po, ang pagsunod mahirap. Kasi kapag tayo po ay sumusunod, hindi ang ating kalooban ng mauuna, kundi ang kalooban ng siyang nagsusugo sa atin. Kadalasan po ang pagsunod, hindi madali. Kasi kung tutuusin, mas gusto ko, ako ang masusunod. Hindi pala ganon ang ibig sabihin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kasama po dito ang pagsuko ng iyong sarili sa kalooban ng Ama. Ganyan po ang imahe ng Nazareno. Yan po ang ibig sabihin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kayang ibigay ang sariling buhay at isuko ang aking sariling kalooban. Pangalawa po, kapag ating pagdinilayan ng ibig sabihin ng pag-asa, ano ba yung pag-asa na siyang ating pinag-uusapan ngayong taong ito? Ang pag-asa daw ay isang asal na galing sa Diyos
na tayo po ay kumakapit sa pangako ng Diyos para sa ating kaligtasan. Pangako ng Diyos sa buhay na kasama siya sa langit. Yan ho ang ibig sabihin ng pag-asa. Kapag umaasa ka, alam mong may bagay na mas mabuti na mangyayari para sa iyo sa iyong hinaharap. Sapagkat ang Diyos ay tapat kung siya ay mangako. Kapag atin pong tititigan ang mukha ng Poong Nazareno, siya po ay mukha ng umaasa sa pangako ng muling pagkabuhay. At tayo po, natitingin sa kanyang mukha, ay mabubuhayan din, mga kapatid, ng pag-asa o sa pag-asa sa kabila ng ating mahihirap na pinagdaraanan sa buhay. Sapagkat ang Diyos ay tapat, sapagkat ang Diyos ay hindi tatalikod sa kaniyang pangako. Maganda ho kapag tayo lalapit sa ating Poong Nazareno, tingnan natin ang kanyang mukha, sapagkat yan po ang mukha na nagbibigay sa atin ng ibayong pag-asa sa buhay. Naalala ko lang po ang isang sinabi ni St. John Paul II sa kanyang pinakaunang liham na pinamagatang Redemptor Hominis, ang tagapagligtas ng tao. Sabi niya, sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao, ang pag-ibig at awa ng Diyos ay may anyo at pangalan, Hesukristo. Maganda pong ating makita lagi sa imahe ng ating mahal na patron ang pag-asa, pagmamahal at awa ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kaniyang pagkadiyos. Ang tugon natin sa ating mga dasal, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya ng ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa naming ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon naming magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo sa iyo ay sa iyo nagmumula. Ipagkalob mo ang aming maihain ang mga alay ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyahang makihati sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
patungo sa'yo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayo sa mandali. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno at ating din pinagdarasal ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Huling araw ng taon at unang araw ng pagnonobena bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At natitiyak ko lahat tayo narito, isa lang ang dasal at alay, walang hanggang pasasalamat. Kaya't sa mga nagpapasalamat sa ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Tunay nga pong tayo ay hindi pinababayaan ng mahal na pong Nazareno. Kaya tayo narito, kagabi,
bagamat masama ang panahon, walang papigil sa mga deboto sumama sa ating prosesyon sapagkat wala ring pipigil sa Diyos para tayo pagpalain at biyayaan. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. At tunay tayong pagpapalain kung hindi tayo mawawalan ng pag-asa sa Diyos. Kaya sabihin mo naman sa kabila, umasa ka sa Diyos. At ito ang ating diwa, ngayon lalo na't sinimulan na kahapon, binuksan na ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincular, Arsobispo ng Maynila, ang yubileo ng taon ng pag-asa. At dito sa atin sa Quiapo, ito ang ating tangan-tangan sa paghahanda sa kanyang kapistahan. Kaya't nagpapasalamat din tayo sa mga bahagi ng ating naging kabahagi ng ating misa nobenaryo, ang mga offerers natin sa araw na ito, sa Barangay 306, Zone 30, sa pamumuno ni Chairman Irvin Vincent Tobilla and Council, ang ating Ministry of the Word, ang Apostolado ng Panalangin, at ang ating Parish Youth Ministry. Palakpakan po natin silang lahat. At salamat po, lalo na sa mga sumama kagabi sa prosesyon. Ito ang masabi natin, isa sa mga pinaka-maayos, pinaka-ligtas at napaka-solemne po na sama-sama napatunayan natin na ang mga deboto ng Poong Nazareno ay kung magkakaisa, tunay natin mabibigyan siyang parangal sa mas maayos na pamamaraan. Kaya't ito'y hudyat na talagang ang ating pagsunod sa Kanya ay tanda rin at bunga ng ating pag-asa sa Kanya. At ito yung patuloy nating ipagdasal. Ang darating na taon ay magiging mabiyaya sa bawat isa sa atin. Kaya sana yung sinimulan nyo ngayon, tuloy-tuloy tayo, kumpletuhin natin ang nobenaryo at sama-sama tayong magbigay papugay at parangal at pasasalamat. At tayo rin ay nabiyaan sa araw na ito. Itong nobenaryo natin para sa Nazareno 2025, ang atin pong mga inanyayahang mga pari ay yung mga magmimisa sa unang pagkakataon. Marami pong pari. Alam nyo po, ako po, nakapagmisa lang sa Quiapo nung ako'y dinala na dito sa Quiapo. Kaya gusto ko mas maraming pari ang makapunta na, makapagmisa na habang maaga pa. Ako po ay nahuli na. Inabot muna ako ng 25 taon bago makarating at makapagmisa sa Quiapo. Kaya sabi ko, itong taon na to, gusto ko at marami naman pari talaga katulad ninyo na gusto ring makapunta rito at makapagbigay pugay. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating punong tagapagdiwang ngayon. Siya po ang Judicial Vicar ng Diocese of Novaliches at Parish Priest sa Presentation of the Lord. At higit sa lahat, siya po ay isang kaibigan at kasakasama ko noon sa seminaryo. Although mas matanda po ako sa kanya. Ngunit siya po ay nakasakasama ko sa paghuhubog at alam ko na isa rin siya sa talagang ang kanyang pagkapari ay itinatagubili niya sa Panginoon dahil ang kanyang tungkulin ay napakahalaga sapagkat siya rin ay tinatawag na maging mukha ng katarungan ngunit awa din ng Diyos. At mahirap po yun. Mahirap ibalansi yung katarungan at awa. Kaya pinagmisa ko siya ngayon dahil alam ko kailangan niya higit sa lahat ang karunungan at lakas ng Poong Jesus Nazareno. Kaya itong mga susunod pang mga magmimisa, pagdasal natin sila dahil alam ko sa kanilang pasasalamat na magmisa dito ay sila rin ay mapuspos ng biyaya ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya maraming salamat po, Father Jerome Rosalinda ng Diocese of Novaliches.
At patuloy nating ipagdasal na maging maayos, banal at ligtas ang ating nalalapit na Nazareno 2025. At gaya nga ng ating tema, pahalagahan natin, hindi lang yung pag-aalay, yung pagsasakripisyo, yung pamamanata. Dapat lahat ng ito ay bunga ng pagsunod sa Diyos. Sapagkat ang tunay na pagpapalain ng Diyos ay ang mga sumusunod sa Kanya. Amen? Kaya salamat po sa inyong pagpunta. Magkita-kita tayo sa mga susunod na araw. Magkita tayo sa Luneta. At higit sa lahat, sama-sama nating buksan ang ating puso sa ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Palakpakan natin muli ang Panginoon. Bago po igawad ang paggabasbas, nais ko lang po magpasalamat din sa atin pong kura at rektor at bagong hirang na obispo na si Father June Sescon, isang kaibigan din po at kasama sa seminaryo, sa kanyang paanyayang magmisa sa araw na ito. Totoo po, unang pagkakataon ko, kaya po ako'y tuwang-tuwa na sa akin po yung kagalakan at yung pasasalamat sa inyong paanyaya, Father June, at sa lahat ng deboto ng Poong Nazareno. Salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng mga imahen at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin sa iyong kalooban at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.